Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kaibigan ulit, si Royce Polito, only here at the Kaibigan Podcast. Maraming salamat po for joining us again dito sa ating podcast. Nako, another beautiful episode. Very intriguing. Maiba naman tayo ng konti dito sa ating palatuntunan. Dito lang po sa The Kaibigan Network. At like I said naman po, ang podcast naman kasi ay para pinakikinggan. Yan po ang original format po ng tawag dito ng podcast. So it's more on listening rather than looking. Pero ginawa po namin tong special episodes or special series na to as a way para tayo ay paano man natin masasabi to? Minsan po kasi yes, mga kaibigan, okay. Minsan kasi, nangyayari is yung iba hindi kontento ng nakikinig lang. Meron naman kontento rin doon. Ano naman yan eh. Anyway, ang nangyayari po ngayon, ginagawa natin ngayon, yung live stream. Ang problema naman po sa live stream sa YouTube, hindi niyo po nadidinig lahat. Kasi hindi ko pa naasikaso itong hindi ko pa naasikaso itong tech stuff natin dito, pero alam ko na posible na magbo-broadcasting from kakabit ko sa laptop, ito YouTube, ganyan, dito, dikit doon, lahat dyan. Okidoki. Pero hindi ko natin magawa kasi medyo busy ho tayo ngayon. Okay, mula po sa Stockholm, Sweden, ako si Royce Polito. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan. Kung saan man kayong sulok ng mundo, ako ang inyong kaibigan, si Royce Polito, dito lang sa Kaibigan Podcast. Yes po. Okay, so mga balita natin, kung ano-anong mga balita, walang katapusan ng mga balita, hindi na natapos lahat. Yes, mga kaibigan, ito ay... nga pala, naalala ko, yung mga tiga-Scandinavia, lalo na dito sa tiga-Stockholm, mag-i-snow na naman ulit mamaya-maya. So, iba yung ingat lang kung lalabas kayo ng bahay ngayon. Today is the 8th of December at piyesta sa maraming lugar dyan sa Pilipinas because it's the Immaculate Conception. So, marami tayong mga kakilala dyan na may piyesta. December, may piyestahan. Hindi lang pag summer, maraming piyestahan dyan. So again, kamusta po sa inyo? Good morning, good afternoon, good evening. Take care po sa inyo dyan. Nabalita ko, may 3 bagyo yata na parating ngayon sa Pilipinas. So, ano ba magagawa natin? Walang katapusan na bagyo, walang katapusan na pagdurusa dyan. Alam nyo, sa totoo lang, preparedness lang talaga ang katapat po niyan talaga. Preparedness lang. So again, mga kaibigan, gusto po namin kayong madinig. Wait, lagyan natin ng filter. Ano tawag dito? Yung sa chat. Paano ba itong sa chat na ito? Okidoki, message delay. Walang katapusan to. Yan, lagyan natin to. Binabago natin. Alam mo itong slow message. Every 30 seconds done. Yes. So mga kaibigan, gusto namin po kayong marinig. Gusto namin kayong makilala. Para, ayan. Yes, good morning. Okay, wait. Okay. So ngayon, mga bali-balita natin ngayon, mga top headlines dito sa ating Kaibigan Podcast po. Kung nanonood po kayo, we would like to hear where you're from po. Doon sa ating mga listeners dyan, tsaka yung nanonood po dito sa YouTube. Pag-uusapan natin ito. Natatandaan niyo pa ba si Maricar Reyes? Mga 2009 to eh. Mga 2009 na uso yung may sumabog na sex tape sa Pilipinas doon involving si ano ba pangalan nito? Si Dr. Ko. Ito pong asawa na pa ngayon ni Dr. Bello. And sinamampalad po nangyari to, kumalat sa public about yung mga hindi naman ho talaga kumbaga sabihin na natin yung mga videos na yon talaga naman hindi alam sa pagkakaalam ko tsaka sa pagkakaintindi ko, hindi talaga alam ng mga babae na binibidyohan sila. So, ayan. Hey, Stars with Edit. Hi, Star Wars. Uy, naku, sorry, hi. Good morning. Hey, good morning. Just wanted to let you know that this podcast is usually a mix of English and Filipino, the language from the Philippines. I hope you don't mind because right now
we're going to put a series that it would be strictly in English. Yes, mga kaibigan, maraming salamat po again sa inyo lahat. But if you would like to learn Filipino, then this would be like a very good start as well. So mga kaibigan, yes. Okay, then again, wala na namang kamatayan itong si Maris Racal. Yan, nako. Hanggang ngayon, di ko pa rin... Kasi konektado dito doon sa kay Maricar tsaka itong kay Maris. Okie-dokie. Tapos, meron tayong balita rin mula doon sa tiga Itbulaga na si Jose Manalo. And then, meron tayo sigurong chicken inasal. Yes, mga kaibigan. Chicken inasal. Kung hindi pa kayo marunong magluto ng chicken inasal, mamaya pag-uusapan natin kung paano niluluto itong chicken inasal na ito. At alam mo, sa totoo lang, natira ako sa Bacolod. Paano, hindi na ako ganun kasurprise sa sarap ng inasal. At, nga pala, we would like to greet Mr. Joel Torre. Yes, pas ng pera ang Pilipinas. So, malaking bagay po yung ginagawa niya na yan. And then, bad news po naman, medyo bad news ngayon, isang 6 dead sa Sampaloc fire. At paano namin ito nilagay itong Sampaloc fire na ito is, yes, okay, Star Wars edit. Yes, I am from Sweden. Born at Stockholm. I'm still, going to school, Skola for Prata Svenska. Okay, so good morning, Star Wars edit. Good morning, hi. Okay, thank you very much for listening and watching. If you're interested, then welcome very much. Okay, so ayan. Din kasi sa Sampaloc Fire, yung location nito, karamihan sa atin dito nakapag-aral sa may University Belt o natira sa Sampaloc. For those who are not from the Philippines, Sampaloc is like a neighborhood that is usually it's very near schools, and it's very ideal for students from outside the city to rent beds or rooms or houses, and most of the time. So, and then there's like a moral of the story that I want to share. That's why meron po tayo dyan. Hey, good morning, William. Good morning, William. Yeah, good morning. Tack så mycket. Okay. Lite svenska. Sinabi ko lang konti lang yung alam ko pang Swedish, pero pinagbubutihin pa tayo. En gång till. Ibig sabihin one more time. I'm still learning how to speak Swedish, pero pagbubutihin po natin yan again. So thank you very much for listening and watching at the same time here on the Kaibigan Podcast. Kaibigan means friend in Filipino. Okay, so continuing. We would like to greet our friends. Mabel Vistan from the Philippines, Jesse Poblete is a chef from Stockholm, Chiara Capacia from Milan again, Mario Dumindin, yes mga kaibigan, Sky Navarro from, right now he's a seaman, he's in Rotterdam in the Netherlands, okay, and then Nel Mangoli, a tourist guide from the Philippines, Veronica Garman, who is our teacher friend, who is based in the United States. And then Joey Benin. Kilala niyo si Joey Benin ito. He's the good looking guy. Nasa base yata si Pastor Joey sa side A yan. Okay, so again, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Okay, so now we're going to... Hey, William. Adam Kungen. Adam Kungen. Good morning. Yeah. Heter Carlos. Heter Royce. Okay? Sinasabi ko lang po na yun ang pangalan ko. So, okay. Like I said, like little Svenska. Okay. Okay, so we're going to talk about, remember Maricar Reyes, Poon. Now, Poon is her married surname now, who happens to be somebody that we know already, Richard Poon, the ballad singer that has like a very Frank Sinatra voice. He ended up, Maricar and Richard Poon ended up together and became a happy couple. Yes! Okay, so lahat ng mga pinagdadaanan ngayon ni Maris, lahat yan it will pass as well. So again, thank you very much. Great, thank you very much, ladies and gentlemen. Now, Maricar Reyes Poon has
has given an advice to Maris Racal, mga kaibigan. Ito po yung, kasi nga yung, itong Marica Reyes, she was like really very scandalous po yung Mick William, yeah. No, Mickey, Mickey, like, Kroner for now. Kaya tinatanong po ako ni William kasi kung kumikita ako doon sa ginagawa ko nito. Right now, William, no, not yet. So we're working on it. So thank you very much for watching it well, and I hope to see you again in our future episodes. Unfortunately, most of them would be in Filipino, but next time, we're developing a series that would be purely in English, so it would be like the international version for now. But right now, we're trying to entertain Filipinos who are based elsewhere, based anywhere in the world, who might be homesick. And then they would like to listen to somebody telling about news that people like during breakfast, frucos, lunch, or dinner, or driving, when they're working, because most Filipinos, William, Adam, and who else? Many Filipinos are all over the world, from Svalbard Island in Norway up to Antarctica. So we're trying to, like, thanks for the internet right now, they could listen to people like me, giving them entertainment, some news, and hopefully keep them company for a while. Okay, so yan po mga kaibigan. Okay, so sabi ni Maricar Reyes Poon, sabi niya kay Maris Racal, at kung anyone na may pinagdadaanan ngayon na yun, sabihin na natin na yung para kang nababastos o para kang naiintriga, pakiramdam mo lahat ng tao pinag-aawayan ka or yeah, okay. I'm going to just finish this one, okay? Good. Because William is like really talking to me. I'll just finish my spiel first and then we'll talk to you, okay? But keep texting. Okay, thank you. Okay, by the way, William and Adam, thank you. What we do is that people are watching the behind the scenes of this, how we make podcasts. And then unfortunately, I'm playing some music as well. Like, say, I'm going to show you something. See? We're doing like this. Some information here. This one is working. Yes? That's the yesterday's episode. And we're just going to put it like that. So, okay. So, wait. Yeah. We're playing some music. The proper version that is usually ideal for listening while you're driving. It's the one that we're going to release maybe a day or two. And then we keep on going. Okay, so my name is Royce. Okay, Yaheter Royce. Okay, so welcome to the Kaibigan Podcast, William and Adam. So we're from the Philippines. Wait, where are you? Adam, we're from the Philippines, okay? So we just finished this one, so our listeners will be able to, like, go to their day, having their frucos or their breakfast. So again, sabi ni Maricar kasi, payo niya sa kahit sino, pag kayo naiipit na napapahiya na ganito, you should take full responsibility. Lalo kasing kumakalat at lalong tumitindi at nanggigigil ang mga bashers ninyo kapag the more you deny. Sabi nga nila, mentras mong tinatago, lalong bumabaho, di ba? Yes, so yan mga kaibigan. So again, itong si Maricar Reyes ay dating doktor to. I think she's still a doctor pero she's not practicing, okay? So, dapat daw yung mga mistakes ay tsaka pain ng mistake is one step toward tawag ito for the best. Okay? Teka. Aha, so ang sabi niya daw, ito. Ang sabi niya, ang shame and raw of a mistake is the first step towards the best and wisest version of yourself.
Like I said, So again, like I said, kasi like I said, ito si ano tawag ito? Si Maris Racal. Siya ngayon ang pinagpipestahan ng mga Filipinos ngayon sa internet ngayon. Pinanggigigilan ninyo. Hindi ko naman maintindihan kung bakit patay na patay tayong pinag-uusapan to, pero papatayin na rin natin yung issue na ito as well. So, okay. And according to Maricar as well, life is not a marathon, but life is a marathon and not a sprint. Yes po, okay. So, yan ang ano niya. At yung mga official post niya, it had garnered 62,000 likes, 1,200 comments, and 12,000 shares. Okay. Alam niya naman po yan. And then like she said, don't act like a victim. Kasi, ano yan, yan. Hindi, meron kasi nag-comment dun sa kanyang 1,200 comments na may nagsabi kasi na siya daw ay naging biktima. Actually, sabi niya hindi daw. Siguro ang ibig sabihin niya doon, siguro lang po, ang ibig sabihin niya lang doon is yung Adam, interpretas bens ka. Hindi, kasi po yung dalawa pong Swedish po natin mga viewers kasi they were wondering if I could speak Swedish po kasi unfortunately, hi Adam and William, unfortunately I cannot yet speak fluent Swedish, but I'm working on it. I'm on the SFE program right now. I will be talking in Swedish very, very soon. I cannot say the date because I cannot really say whatever date it is because I cannot promise something that I cannot do yet. Okay, so again, I just finished the things that I'm reporting right now and I will be right back to you mga kaibigan. Okay, so Maricar also launched a book called Maricar about her past life na yung talagang masalimuot po mga kaibigan. So sabi nga niya, yung palang mga pinagdadaanan mo ngayon is probably the next step to your best version yet. Best version yet. It doesn't mean that it's going to be the best yet, pinaka-best, but it would be better than before. Provided, of course, if you listen and learn from your past mistake, mga kaibigan. Yes, mga kaibigan. So, that's the most important thing is learning from your mistake. Because if you keep repeating the same mistakes, naku, kawawa po tayo dyan, mga kaibigan. So, we are very, very worried about yung mga taong naiipit sa mga ganitong istorya, which is, abangan ninyo yung ating story, which is going... I think this episode would be very long for now. Usually, our episode lasts about 90 minutes. But I think we will be going much more. So mga kaibigan, ito, magandang istorya ito. Okay, balik naman tayo ngayon sa next topic natin, si Maris Racal. Ayan, pag tinatamaan ka ng malas ngayon at sunod-sunod ang mga problema, Dazzle Me is a Filipino company, cosmetics company, had ended their partnership with Maris Racal. Okay, doon po sa mga out of touch po sa mga marites at mga kung ano-ano sa Pilipinas. Yes. Meron po kasing isang artista na pangalan ay Maris Racal na who happens to be the ex. Mahirap tong paliwanag. Who happens to be the ex of Rico Blanco na River Maya ba si Rico Bianco na yan. So, yeah, okay. Nagkataon pala na naging close si Maris Racal with Anthony, mga naka-screenshot. Sa totoo lang, hindi ko yung binabasa kasi hindi ko na rin kailangan naman malaman lahat to. Binabalita lang mo namin to para do sa mga tao kasi di ba sa mga iba kasing tao dyan mahilig. Masarap kasi yung makinig ng istorya ng ibang buhay ng tao. So, yan ang ating problema ngayon dyan eh. Pero like I said, ito naman po mga binabasa natin mga balita na ito po ay galing po sa mga periodiko, sa mga newspapers po sa Pilipinas. So, hindi po ito gawa-gawa lang o likang isip ko lang o fake news lang or hindi ko nga ho ito opinion kasi binabasa ko lang to sa mga naka-report po sa
mga public newspapers po natin po sa Pilipinas. So again, gusto po namin kayo marinig, gusto po namin kayo makasama, gusto po namin kayo makilala. Kung nasaan man kayong sulok ng mundo, kami po ay nandito para samahan kayo, para tayo magkwentuhan dito habang kayo nagtatrabaho, nag-aalmusal, natutulog, nagpapahinga, nagbabasa ng libro, kung ano man ang meron kayo dyan, samahan ko kayo dito lang sa The Kaibigan Podcast, mga kaibigan. Yes! Yes po, thank you very much. Okay, ito naman, kung kayo naman kilala nyo yung mga tao sa Itbulaga, kilala nyo siguro si Jose Manalo. Okay, si Jose Manalo pala ay ito, isa yan sa pinakamagaling nating mga comedians as of now. And then, natatandaan nyo yung mga EB babes, di ba? Yung mga nagsasayaw na yung pera, bawi, mga ganyan. Naku, hindi tayo kayang kumanta dyan, ladies and gentlemen. Apparently pala, kung hindi niyo po alam ang backstory ni paring Jose Manalo, naku, kala mo kakilala, di ba? Okay. Kala mo kilala ko kilala. Hindi ko po, dininawin ko lang. Hindi ko po personally kilala po si Jose Manalo. Pero anyway, ang backstory po niya na it's publicly available po sa anywhere. Si Jose Manalo po kasi ay dating may asawa na who happens na during dun sa kainitan at kasikatan ni Jose Manalo bilang sidekick ng TVJ, Tito Vic and Joey, na sinamantala yung kanyang privilege na maraming mga artista na since na siya ay asawa mismo ni Jose Manalo, naisipan niya magbenta ng mga alahas. At parang ang nangyari yata dito, nagkaroon ng estafa. Kung ano yung eksaktong mga detalye, hindi ko na ho kayang sabihin kasi hindi ko ho alam. Pero ang nangyari po doon kasi is ang napahamak dyan at natsaktan dyan at nagbayad yata ng mga kung ano-ano mga perang nawala ay si Jose Manalo. Para lang hindi na lumaki at hindi na magka kung ano pa mga asunto. Kasi sa pagkakaintindi ko po is yung hindi na i-deliver o meron kumuha ng pera, may hindi nagbigay ng alahas, mga ganun bang istorya. Very familiar, very... okay, enough. My taste in videos now. Okay, we're just going to read something from Adam. He's using his phone and he took away his messages. Pero he said something to the effect that the taste of videos that he seems to be liking watching foreign videos that he could not understand, which is perfectly fine and perfectly normal. I would do that same. Some people from the former Yugoslav countries, they're watching Bollywood. Imagine that, Hindi, or whatever the language in India, because they're very popular Indian movies. But if you enjoy it, thank you very much, Adam Kungen. Okay. Okay. So, si Jose Manalo po, matagal po yan nagkaroon ng kaso. At hindi naman siguro natin malayong isipin na talagang sinusuporta naman ho ng TVJ yung si Jose Manalo in terms of siguro legal help, payo. Kasi nga, napakalaki ng tulong na naibigay ni Jose Manalo sa Itbulaga. So, totoo lang po. Yan naman ay hindi naman siguro natin pwede na yung pagdebatihan pa o pag-usapan pa or imposibleng walang maniwala doon. Anyway, so ang nangyari dito, in a lighter note naman po, nag-propose na. Yes. Nag-propose na si Jose Manalo sa kanyang long-time girlfriend na ina na rin ng mga anak niya na si EB Babe Mergin Jean Maran. Okay, sana natama tayo doon. Okay, noong December 2 po, Jose Manalo popped the question. Okay, congratulations, Jose Manalo. Ngayon po, nagtataka kayo kasi sa Pilipinas, in the Philippines, there's no divorce. Okay? So, nagtataka kayo, nasaan na ngayon yung asawa ni Jose Manalo? Unfortunately po pala, itong dating asawa ni Jose Manalo na si Ana Lynn Santos, she passed away sometime January 2022. So,
Ayun po, at naiwanan sila ng 4 na anak. Si Benji Manalo, si Nico Manalo, at hindi na binanggit yung 2 pang mga anak po. So again, malaya na pa na pwede mag-asawa si Jose Manalo in that case kasi 2022, today is 2024. So malaya na po kasi siya, hindi na kailangan ng annulment, hindi na kailangan ng kung ano-ano kasi syempre pag biyuto ka na, balo ka na, malaya ka na makakapag-asawa. At hindi rin namin ini-expect, hindi ko alam kung nakulong tong si, ano ba pangalan? Annalyn? Ayan, si Annalyn, yes, Annalyn kung nakulong siya or hindi. Pero malamang hindi siguro nakulong kasi parang inayos nga yung binayaran, binalik ni Jose Manalo. Inayos ni Jose Manalo yung mga malalaking gusot na dinala ni tao dito, ni pangalan nito, ni Annalyn. Kasi po ito ako po kasi nagkaroon ng pagkakataon na parang sabihin na natin na nakapagtrabaho ko ng konti sa showbiz business. Yes, kala mo na. Alam mo, totoo. Hindi, totoo yan. Nagkaroon ako ng maliit lang na opportunity na makapagtrabaho po. Tsaka ako kasi malakas ang loob ko kasi mahilig ako sumali sa mga ganyan. Sa kagustuhan ko makatapos ng college, nung araw kasi, yung mga radio shows in the Philippines, may mga tanong sila na yung mga nagpapamigay sila ng mga prizes. And nagkataon doon sa RX 93.1. Ako maraming salamat sa inyo ulit dyan. RX 93.1 Monster Radio. Yeah, you're like one of the stations that really inspired me to talk in front of the camera and talk in front of the microphone and be like this. Yes. Okay, so 1992, 1991, sumasali ako palagi dyan sa mga contest na ganyan kasi nagpapa-contest sila ng mga school supplies. Okay, so minsan mga tatanong lang, tapos nagkataon naman yung bahay na tinitirahan ko sa mga kapatid kong inuupahan na bahay, they had this phone. At nung araw kasi, noong mga 1990s na ganyan, napakamahal ng telepono sa Pilipinas at puro landline. Okay, kukunti pa noon ng cellphone. Anyway, lalo na so may mga pa-questions to make the story fast and shorter. May nagtanong nung nag-aaral ako ng gabi, mga 9 o'clock noon. Tinanong, hindi ko matanda kung ano na pangalan ng DJ sa RX9. He asked, what's the capital of Jamaica? Tanda ko pa yun. So, tumawag ako sa 797-9393 yata, something na ganun. At since alam nyo naman, nung araw, walang internet, so hindi basta-basta mo makikita yung sagot. At na-interview ako, nakausap ako ng konti. Hindi ko matanda ko ng pangalan ng DJ na yun eh. Pero, of course, ang answer po ay Kingston. Yan po, yan. And then, nanalo ako ng 300 pesos worth of school supplies. So, yung mga stabilo, yung mga coloring, mga markers na ganyan. Doon sa isang parang drafting shop yan, dyan ho sa Blooming Treat. Sa may Espanya, meron sila noon. Hindi ko na matanda ng pangalan niya. Pero, again, nagpapasalamat ako kasi yung napalalunan ko yung ginagamit ko yun para sa school. Yes po, mga kaibigan. So, that's why it's one of those. So, nagkaroon ako ng konting experience kasi madalas ako tumambay po sa RX93 tsaka ako sa DWLS-FM, Campus Radio. Kung kayo po yung nakikinig po doon dati dyan sa mga ganyan, nung mga 1990, 91, 92, 93, naging sikat na sikat po ang mga FM radios sa Pilipinas. And of course, alam nyo na, syempre, madalas ako napapagsabihan na, oy, madaldal ka kasi pakinabangan mo yung daldal mo, which I did na right now. So, write this. Anyway, Adam Kungen, if you're still watching and listening, PM me for a message and then we'll talk, okay? So I'll just finish this one and then and then also William, if you like to talk, okay? I'm here in Sweden. I'm just here, okay? So pinag-uusapan po natin is yung, ayun, nawala tuloy ang aking sinasabi. Ayan, nagkaroon ako ng pagkakataon. So, may extra ako, sumasali ko sa mga auditions, yung mga extra sa pelikula, tsaka yung mga, alam nyo nung araw, natatandaan nyo, meron maglalabas ng ABS-CBN nung dati nung Channel 23 at kailangan nila ng newsreader. Alam nyo yung newsreader, yung English version ng TV Patrol. Alam mo, sa kapal ng mukha ko, nag-audition ako doon. As in talaga po,
alam kong hindi ako matatanggap. Hindi po dahil dinadown ko yung sarili ko. Kaya lang alam ko talagang dihado ako nung panahon na gano'n. Tsaka medyo madilim ang langit noon, tsaka payat ho ako noon. Tsaka syempre, hindi na, kumbaga, habol ko noon makapagtapos. So, naliligo lang tayo araw-araw, tsaka nagdi-deodorant, pero yun lang ang aking grooming. Tsaka toothbrush, syempre, toothbrush. Yan. Sinubukan ko yung magsalita, yung kung natatandaan niyo yung kumbaga yung kung ano yung office, yung studio ng TV Patrol ngayon. Kunwari lang yung meron sila more or less ganun pa rin ang ayos. Alam mo, tumayo po ako diyan sa harapan na yan. May camera, tatlong camera yan, tapos madilim dahil siyempre yung sikat ng ilaw na gano'n. Alam niyo, alam ko sa ano ko lang paano ba masasabi nun? Gusto ko lang ma-experience, tsaka malay mo matanggap, di ba? Pero hindi yun Gusto ko ma-experience kasi po nung dati po kasi mahiyain ako, tsaka medyo late bloomer kasi ako. Pero sinusubukan ko lahat yung posible kong yung mga gusto ko. So yan, sinubukan ko magsalita sa TV kasi may nagsasabi sa akin yung boses ko daw pang radyo. So mukha naman totoo kasi mga minsan sasabihin natin, magandang umaga mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa gitna ng EDSA, nandito po tayo para makita ang tatlong bakla nag-away-away, di ba? Mga ganon-ganon. Ito po si Ray Langit, mga ganyan. O kaya, ano yung gusto ko ng Pinoy, mga ganyan po mga kaibigan. Kasi, pwedeng mag-modulate ng voice Tsaka pero malalaki equipment nun, so akala ko mahirap. Pero yung pala madali lang. As long as you're very fluent and articulate, yung madaldal nga, yung madaling salita, kayang-kaya mo pala. So, paano nung dati, kinakabisado ko yan yung DWLSFM Campus Radio. My name is The Mole here in Galito. Tapos yung natatandaan ko pa dati, kinakabisado ko pa kasi for those who are not aware, in the Philippines, radio stations sign off at midnight every day. There's no 24-hour music service in the Philippines during the early 90s and prior to that as well. So during the 12 o'clock, pag tumatambay ako sa istasyon nung dati, sasabihin yun, kunwari yung ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem. Dun, 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 dun. Tapos yung sa umaga naman yung kasi nung dati kasi idol ko talaga, tsaka yung naaaliw ako nung dati kung if you remember what's his name again, itong si Chico Garcia and Delamar. Yan po sa RX93 Monster Radio. Yan po. Naku, tuwan-tuwa po ako sa kanila kasi si Chico kasi naging kahit paano nakilala ko siya, not personally of course, mahilig kami sa animals as well. Siya sa dogs and fish. Ako naman po kasi sa dogs and fish rin before. So, nakakakwentuhan kami or to be honest, they were very nice. Si Delamar, siyempre may crush ako doon nung dati dahil siyempre si Delamar po kasi is, paano natin masasabi? She's, yung kumbaga parang ideal person na yung kumbaga parang hindi siya yung pang beauty queen na ganda, pero she's very beautiful. Alam niyo po yung ibig sabihin na ganyan. So, tumatambay pa kami doon. Natatanda ko na lang na nakakasama ko noon. Ang tawag niyon si Ana Banana. Ewan ko kung nasaan pa yung Ana Banana from Bulacan. Late noon dati, nagkaroon po ako ng computer shop somewhere in Bulacan. And syempre, ako yung nag-aayos ng computers. Pinakikialaman ko, sinusubukan ko yung mga kung ano kung paano pwedeng magtayo ng radio station ni internet noon. Pero too bad, talaga mahirap noon. Tsaka yung technology hindi pa pwede. Okay. So again, maraming salamat po sa inyo lahat. If you're listening, Sega this Pagan did do so. Yeah, Adam, ha? Yeah. Wait, right now, like, means Svenska, kaput. Yes, oh God. Alam mo, sa totoo lang po, kung makakaintindi ko kayo ng Swedish, siguro mga pang 2 years old o 1 year old lang po yung level ko sa Swedish. Pero, mas comfortable po ako na nagbabasa. Okay. Hey do, Adam, hey do, taxi Mike, this is, okay. Yan po, nagpaalam lang si Adam.
Okay, I'll get in touch with you, Ajam, and hope to talk to you very soon. Only here at the Kaibigan Podcast. Magandang umaga po. Right now, it's December 8, 2024. Nag-broadcast po kami mula po sa Stockholm, Sweden. Maraming salamat po for listening in. Kami po ang inyong kasama sa araw-araw sana. Basta kung kayo'y nalulungkot, wala kayong magawa sa buhay, kami siguro ang kailangan yung makasama. Mga matitinong kaibigan. Yes po, mga kaibigan. Like I said, gusto ko lahat kayo makilala. Uy, masyadong madami yan. Pero as many as possible po sana, makilala ko po kayong lahat. At tayo po yung magkita-kita. Again, nakalimutan na natin yung namatay po sa Sampaloc. Ay, yes. Anyway, sa Sampaloc po, namatay po 2 bata. At 2 bata at 4 na may edad na. Tapos, itong bahay nito ay 4 stories at sa kanto ng Laon-Laan at Blumentritt, which is, hindi ko na siguro makikilala kung ano siguro nakalagay ngayon dyan, pero nadaan na ako dyan for sure. Kasi remember do sa yung napalanunan ko ng mga school supplies, Blumentritt po yun, yung kanto ng Blumentritt at Espanya. So, pag diniretso mo yun doon, mga 3 o 4 na malalaking kanto, Laon-Laan na po yun. Yes, kasi natira ako sa Constancia. So kung sino man ang nag-aral o natira sa Sampaloc area, alam niyo yan, Constancia, Dapitan, Laon-Laan. Nakita ko pa hindi ko naman kapitbahay mismo, pero nakikita ko pa si Aiza Sigera nung nag-uumpisa na siyang sumikat kasi sa Pepin sila na street. Yung pong Pepin, malapit po yun sa street doon sa kung nasaan yung McDonald's na malapit sa Forbes na sa harapan po ng UST Hospital po yan. Oh, yun ako, lazy. Okay, so ngayon po yan. Nasunog po yung bahay kasi ngayon po napupun ako kasi pag nanonood ako ng Itbulaga, yung mga skinitis na tawag po nila ngayon doon, wala talagang pag-asa kayong makatakas doon. And unfortunately, palitan-palitan mga bahay sa Pilipinas kasi sa padami ng tao. And wala halos gumagawa ng mga 2nd floor, 3rd floor, 4th floor. Kasi katulad po dito sa bahay namin ito, kami po ay nasa 4th floor. Yes po. At walang elevator, pero kakayanin mo pa rin yan. Okay, listening again. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo dito, alam niyo po ito, tatapatin ko kayo. Ang problema po kasi sa atin, masyado tayo yatang masinop. Masyado tayong masinop to the point na lahat na lang ng balot, supot, kahon, itinatabi natin in the hopes na may paggagamitan. Pero hindi nyo po napupunan nagiging fire hazard po yan. Ano po ibig sabihin ng fire hazard? Ang fire hazard, ang ibig sabihin yan, madali yan masunog kasi pag nasa loob ng bahay at matagal na dyan, buwan o taon na nakatago na yan, konting init lang, magliliyab yan ng mabilis. Di ba napupunan yun sa mga balita po natin na mabilis daw kumalat ng apoy? Yes, because loob at labas ng bahay puno ng mga gamit na hindi naman nyo kailangan. At tanong nyo po sa mga psychologists po, meron palang ibig sabihin yun na pag ang tao yeah, wait lang. Interest to. Okay. Alam na. Hindi kasi ito pong dalawa po na nagsiswedish po nito na medyo gusto ko nilang, curious nilang makilala tayo. Okay, so again, anong nangyari po, maraming nasusunugan sa atin dahil sa mga maling bagay. Okay, kasi unang-una, dikit-dikit lang tayo sa kuryente. Okay, so madaling, alam nyo naman pag nag-short, di ba, sa mga pinikula, nakikita nyo may usok, tsaka may spark. Yung maliit na spark ho na yun, yung maliit na abon, ay hindi, abo o ano ba tawag doon sa maliit na bagay na gano'n. Pag yun bumaksak po yan sa tuyong mga basura ho ninyo na nakatago dyan na akala nyo naman mapapakinabangan nyo pa, sandaling-sandali lang po yan magliliyap. At dyan po nagkakatapos. And ang problema po kasi dyan, kung sino pa ho yung hindi afford na mawalan, kahit naman ho lahat tayo cannot afford to. Pero yung lalong hindi kayang maka-afford na makabangon in case na masunugan, sila pa ho yung hindi nag-iingat. Yan po yan. Medyo masakit pakinggan, medyo malungkot pakinggan, pero in a way, totoo po yan.
hindi po pala maganda yung maraming iniimbak na gamit. Napanood ko nga nung dati sa Itbulaga, yung isang nanalo ng grand prize, yung pinakamalaking premyo, naka-display doon sa likuran ng sofa, 4 na mga 1970 or 80s na TV. Isipin mo yun. 4 na TV na malalaki ho yun. Yung may parang mga cabinet na alam ko ang ibig sabihin nun yan. May balak pas, hindi nila maitapon kasi mahal daw pagkakabili nila o kaya ipagagawa pa. Pero during this time po, wala na hong halaga yung mga yan. At sana naman po you have to learn to let go. Katulad doon sabi ni Maricar kanina, you have to let go or else you will never move forward. Ayos na yan, di ba? Yes, mga kaibigan ako, maraming salamat po. You're listening to the Kaibigan Podcast, broadcasting live from Stockholm, Sweden. It's a very gloomy morning. It's 9:25 in the morning here in Stockholm. It's 8:25 in the UK. It's almost midnight in somewhere in the States. And it's, 9 o'clock. It's about 3 o'clock in the afternoon in the Philippines, and we would like to say hi to our friends from Saudi Arabia, from the UAE, Qatar. Hello, hi, good morning, good afternoon po mga kaibigan. My name is Roy Sipolito, dito lang po sa The Kaibigan Podcast. At mga kaibigan, dun po sa 4 na nanonood ngayon, please, we would like to hear from you if where you are from. Of course, si William and si Adam, I know where they are from. They're from Sverige. Yun po ang actual name po ng Sweden sa Swedish is Sverige. O yung napapanood niyo, nakikita natin minsan sa Olympics yung Sverige. Yun. Pero ang pronunciation pala no, pag binasa mo pala yun sa Swedish, is Sverige. Yun po yan mga kaibigan. Again, welcome to the show. Welcome mga kaibigan. Welcome. Yes, okay, Brian. Sino itong si Brian Thompson? Okay. So ito po mga kaibigan. Okay, kasi nalito po ako kasi. Ngayon po, isa pa natin balita. Medyo puro mga deadball tayo ngayon dito sa mga kausap. Mga balita po natin ngayon, mga namatay. Yes po mga kaibigan. Unfortunately, ito po ang istorya ho natin ngayon. Lately in the United States, the CEO of a very large health insurance company was gunned down early in the morning, around 6:30 in the morning in New York City in front of the Hilton Hotel. In front of not a lot of people, but there are people. And apparently the killer has planned this way in advance. And instead na maawa ang mga tao, yung mga Amerikano doon sa taong binaril, kampi pa sila, it seems, na kampi pa sila doon sa killer. Okay, binabalita lang po namin to, hindi po namin sinasabing tama pong pumatay. Okay, binabalita po lang namin kung ano ang nangyari. Okay, we are not espousing violence. Nobody has the right to hurt anyone physically, emotionally, spiritually, or whatever, ever yan po mga kaibigan. So, it appears na marami palang galit sa mga na-Amerikano sa mga healthcare insurance po. Kasi doon po sa mga hindi medyo familiar on how the American healthcare system works, everything in America is not free when it comes to healthcare. Or nothing is really free in America. I think so. Yeah. Pero talking about healthcare, you need to buy insurance. And then there are many kinds of insurance, but to make the story short, you do need to get one, or else if you get sick, you have to pay everything in advance. You have to pay in cash or immediately, which is really very expensive. And then ang nangyayari po dito, itong mga healthcare, yung parang HMO sa Pilipinas, pero much bigger po ito. They pay for a lot of things. Depende po yan sa policy ninyo. And itong si Brian Thompson is binaril siya sa likod by a killer na it seems to be motivated by somebody who's acting like a vigilante, who's acting like Batman, who's protecting or defending the oppressed. Kasi meron po kasi dito na he left 3 bullets casings
or may nakasulat or there's something written on 3 bullet casings na nakalagay doon is deny, delay, tsaka prolong or something. So, meron palang book na ganun tungkol rin sa insurance nung araw. So, medyo may parang mali siya or parang meron, alam mo na kung ano ibig sabihin nun. So, sa internet, sa social media, ang lumilitaw ngayon dito ay instead na usually, di ba, let's pray for him or, I'm very sorry for your loss and everything. Ang nangyari sa kanya is yung, wait, ano nangyari dito? Ang daming nagagalit. He's getting a huge backlash for something that he seems to be kasi apparently pala doon sa mga sa social media posts that I have seen before going on air, a lot of people, especially Americans, are very angry because sometimes, remember, if you're calling for a customer service, like, we wait for you or something, alam nyo, it's a very bitter twist of fate. Masaklap po na karma ang parang inabot nito. Kasi yung, di ba, minsan please hold the line, or kaya yung sasabihin na para bang we deny your service or something na ganun. Paano, alam mo kung sinasabi nila doon sa mama, doon sa Brian Thompson na yun, who's about 50 years old or something, na too bad we deny you or something. Alam niyo yun? Again, like I said po, hindi po lahat ng hindi tama hong pumatay. Pero ano magagawa natin? May mga tao na gusto nilang ilagay ang batas sa kanilang mga kamay. And that's why kailangan po kayong mag-ingat din. Like I said, hindi po kailangan maging mayaman, hindi pwedeng kailangan kahit kung mahirap, napapatay pa rin, di ba? Yes po mga kaibigan, dito lang po tayo sa Kaibigan Podcast. You're listening to the Kaibigan Podcast. It's December 8 po, 2024, and welcome to another episode. Yung mga kaibigan po natin nagtatrabaho sa cruise ship na papuntang Antarctica o papalik na ng Argentina. Maraming salamat po sa inyo dyan kasi talaga nakakatuwa yung istorya ni Jeff tsaka ni Edward na nasa engine room sila doon sa isang barko. Ang ginagawa nila is simple lang. Dina-download nila yung podcast, sinesave nila yung isang version, tapos pinakikinggan nila. And then, imbis na panuorin nila ako, like yung request ng iba natin, pinakikinggan na lang nito. That's why dun sa podcast version, you can see some of our previous episodes na, kumbaga, para bang may mga music, para hindi naman po masyadong, siyempre nakakainis rin naman po siguro kung ako lang nagsasalita palagi, di ba? So gawin na lang natin yan, konting tugtog, konting lambing, konting kwentuhan, konting kamustahan para lang po tayo ay magkakasama. Mahirap pong tumira sa abroad pero it's even worse kung talagang sosolohin nyo lang lahat. Hindi ho yan, yung mga kaibigan po natin na talagang, paano natin sasabihin yun? Akala nila, pinapagod nila sarili nila para hindi nila iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Hindi po yan healthy. At buti na lang po dito sa most of Europe, yung lalo na dito sa mga European countries na kasama po sa European Union, ang healthcare po ay more or less po, again, hindi rin po libre, pero binabayaran mo yun through taxes. Okay. Unlike in the States that they are taxing you for a lot, plus they tax you more or you have to pay more for your healthcare and everything else in between. Lahat ng insurance, lahat. So that's why it's very expensive to live in the United States. Even if you think it's very easy there to find jobs or you could do a lot of things, the chances of succeeding is very high if you're in the States. But the odds also doesn't work for you if you don't have a very good parang leg up kumbaga advantage. Pero yan po yan. So nakakalungkot. Brian Thompson, CEO ng isang healthcare, one of the biggest healthcare companies in the United States, gunned down by an alleged vigilante po sa New York City a couple of days ago. At hinahanap na nila yung tao na yun. Pero like I said, pinag-aralan rin niya eh. Kasi ang New York City pala marami mga cameras doon. So mahirap yan. Okay, so ngayon punta po tayo sa ating istorya na you would probably be surprised. Kasi gusto natin ikwento ho sa inyo itong
itong istorya naman ng isang very complex and mysterious story na discover natin sa internet. And it involved po ito po. Nakabalita na pa kayo na nagpakamatay na meron 20 knife wounds. Yes, 20, 20 saksak at 11 na pasa. Okay? Pero ang sabi ng police, suicide daw. So, talagang sa isang banda, siguro posible nga naman. Pero, di ba, like I said po mga kaibigan, di ba yung mga nababalitaan natin nagpapakamatay, palaging ano yan eh. Sabihin na natin take one. Di ba? Hindi naman yan yung tipo bang, okay, susubukan ko, hindi ako nasaktan or something. Di ba, paano nga yung iba, siyempre sa ulo, sa bibig, o tumatalon. Alam mo yung talagang, pag tinik mo yung step na yun, there's no returning back. Okay. Pero po, we have a story, crime story that happened in the United States sometime 2011. And join us para po ikwento ko sa inyo at para naman po maiba naman po tayo ng konti sa ating dito sa ating kaibigan podcast. Okay? Na research lang namin tong istorya na ito and we find it very paano man natin masasabi yan? Very intriguing tsaka anong tawag dito? Abangan niyo kung ano yung ending. Okay? Although, umpisa natin to. So, ang victim po dito, yung namatay po, ay si Ellen Greenberg or Greenberg dito sa Sweden yan. Ellen Greenberg. Ano ho yan? From the United States po siya. She was always anxious, overwhelmed at work. She works as a teacher at a special needs school. Less eager to appear on photos. Have asked a cousin kung pwedeng makitulog sa kanyang guest room. Even tinanong yung magulang niya. Yung father niya, kung pwede siya munang bumalik sa bahay. And yung father medyo nag-alala, so sabi niya, anak, magpatingin ka sa psychiatrist. Okay? Sa psychiatrist or ano may pinagkaiba na? Ang psychiatrist ay doctor, medical doctor. Ang psychologist yun yung nagpapayo, if I'm not mistaken. If you know the difference, please put it on the comments and we'll talk about it on the next episode po mga kaibigan. Again, you're listening to the Kaibigan Podcast. Sinasamahan po namin kayo sa inyong almusalan, tanghalian, hapunan, merienda, pagdadrive, habang nagtatrabaho, at kung ano-ano pa. Like I said, yung mga mekaniko po sa isang barko sa cruise ship na papuntang Antarctica o pabalik po ng Argentina or ng Chile, ginagawa nila USB speaker, pinakikinggan nila ako instead na tumitingin sa cellphone. So pag dumating si supervisor, pasok, di ba? Akala nila nakikinig lang. Or, even sa malayo, oy, para ako nagtuturo ng masama dito, di ba? Hindi. Pero, kumbaga, para bang iniisip siguro ng mga, nag-uusap siguro dahil may ginagawa siyang ganyan. Again, hindi ko po kayo ini-encourage na manloko na magtrabaho. Pero kung kayo po ay, yung trabaho ninyo ay kailangan mag-intay or maraming iniintay o nagbabantay po kayo, mas magaan sa pakiramdam at mas magaan sa trabaho kung meron kayong pinakikinggan na hindi naman po makakaabala sa inyong mga gawain at responsibilidad. Yes, mga kaibigan. Again, ako po si Roy Sipolito dito po sa Kaibigan Podcast at nakikinig po kayo ngayon. Inuumpisahan po natin yung istorya ng isang babae sa Amerika na this is a true crime story. So, this is the story of Ellen Greenberg na isang teacher po sa isang special needs school. At na-diagnose siya with adjustment disorder. Ano ba yung ibig sabihin ng adjustment disorder? Oy, ito nga pala, magkalinawan tayo. Huwag niyong i-compare
yung mga signs and symptoms ni Ellen sa buhay ninyo, it may be the same, but it may not be the same disorder or illness. Yes po mga kaibigan. Kung kayo po ay may pinagdadaanan, in your remaining days as emotional, more physical, do you wish to gain? verbal, mental abuse, or meron kayong nasasaktan ka mo ngayon, Only for the it's kingdom better po na to continue magdiretso to na kayo prosper in mismo the sa hands of doktor. my Okay? chosen Huwag successor. po kayong magtatanong sa kapwa ninyo kasi hindi po yan kwalipikado. Para tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin. Hindi ko ba nasanay? Pa kayo. Baka yun nga malilo eh. Yes po mga kaibigan. Again, masama po yung kino-compare or Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our if debts. meron siya at meron kayo the same, magkamukha kayo na sitwasyon. Kaya po It's not tungkulin lang that itong easy. It's naipasa not sa'yo. that straightforward. Wala Hindi ho sa po yan puso kong totoo. mamuna. Hindi po yan ganun kadali lang. Naipabutas So again, na. meron po Walang kayong marka! dinaramdam, Tao meron lang kayong kayong nagdikta, hindi mas mga maganda Diyos. magpatingin kayo. Paano nga ho tayo andito sa Kaibigan piliin ko? Podcast? Payong kaibigan. masasaktan. Sometimes po, hindi kayo matutuwa sa the way I tell you things, the way I give advice, or kung paano po ako magsalita sa inyo. Medyo masakit, suplado, masungit, kung ano man yan. Wala ho yung problema kasi sa isang tunay na kaibigan, sasabihin sa inyo Itong naging to. kahit ano yan, kahit gaano yan kasakit, kasi they're telling the truth. Hindi mo kami maluloko! What is best for you, mga kaibigan. Konting ngiti naman dyan, mga kaibigan. Anyway, so ito yan. Ang emotional disorder pala ay according to Dadadak ang dugo. is a emotional or Dadadak ang dugo. na disorder na kumbaga parang caused by an external bakit ayaw nito? stressful event. Yes po mga kaibigan. Or a change in a person's Ito life. ang aking katiwalang binasbasa. Usually daw Isa within akong 3 pinagwa. months of Walang something. tinta sa balat. So yan Akin po yung yan. bibili ng Adjustment anak ko sa isang disorder. tulad ko. So Wala sa nahihirapan tinta ng kang katawan, ang tinta ng tanggapin ang puso. isang bagay na lasted ka. Description po ng adjustment disorder ay dapat po at least sa mga 3 months pa lang. Kumbaga, fresh pa. Yes po mga kaibigan. Nangyari rin na binisita ng nanay ni Ellen siya sa kanyang bahay. And parang napo niya na nag-hold back o parang merong tinatago yung kanyang anak. Pero siyempre pinalampas lang yun. Kasi siyempre, minsan naman kasi parang baka mamaya simpleng bagay lang po yan. Pero sige. Okay. Tapos on January 26, 2011, Sandy Greenberg, yung pong nanay po ni Ellen, have seen her daughter for the last time. So, ayan Okay. So, ang last usapan nila, according to the story, is that sinabi ni Ellen, yung anak, na I love you do sa kanyang mother. At ang sagot naman ni Mommy ay I love you even more. Okay. And then, pagkatapos noon, si Ellen ay bumalik na doon sa apartment which kasama niyang nakatira doon yung kanyang fiancé. Okay. So, and then, ang nangyari naman doon, ganito po ang nangyari sa istorya. Okay, so papaguhin natin ng konti yung chronology ng istorya ni Ellen Greenberg. Only here at the Kaibigan Podcast. Like I said, ito po ay kinikwento natin. Ito po ay base po sa mga official files, sa mga police reports po ito. Hindi po ito iniimbento lang, hindi po ito fiction. Okay, so meron po talagang Ellen Greenberg na namatay. Okay, so anong nangyari nito? Dumating ni fiancé ni Ellen na yung pinto ng kanilang apartment ay nakalock from the inside. Okay. And then ang report ni Sam, which happens to be yun yung boyfriend na fiancé ni Sam,
na tumawag siya sa 911 at ang sabi niya, there's blood everywhere and she was on the floor. Okay. Tatandaan niyo po yung mga sinasabi ko kasi mamaya magugulat kayo doon sa sabihin na natin yung surprise doon sa istorya na ito. Okay. So ang story na ito ay based sa secrets, cover-ups, and kung gaano natin kaalam ang ating mga kilalang tao. Di ba? Like I said po mga kaibigan, kahit sabi nga nila, di ba may kasabihan tayo sa Pilipinas na hindi mo makikilala ang tao hanggang hindi mo nakakasama daw sa bahay. Di ba? Marami tayong mga kakilala, marami tayong, in general po ito, hindi ko sinasabing sarili ko lang. Di ba, marami tayong may nakilala na ba kayong mga tao na kumbaga yung para bang mabait sa iba pero hindi mabait sa tao dito? Sa ibang tao rin. Alam mo yung mga ganun istorya? Parang galito siguro si Sam. Allegedly from the story. Again, hintayin natin matapos po. Okay. So, ang istorya nito, hindi maipaliwanag kung bakit nakita ang bangkay ni Sam na may 20 na saksak tsaka 11 na pasa. Tapos, ni-rule ng police as suicide. Okay. So, paano kaya ito, di ba? Paano ang istorya nito? Kayo, isipin niyo na lang kung paano. Anyway, so, meron palang isang backstory dito ng tungkol sa isang pinsan niya na nagsusukat ng damit at na gusto niyang takpan yung isang pekas ba tawag doon, yung blemishes ng balat niya. Mabilis na mabilis daw sinabi ni Ellen na gumamit ka ng, ano bang ano nung gamot na, ano na ito? Ng Dermablend. So yung mga kaibigan natin from the United States yan. At kung nakarinig na kayo ng Dermablend, yung Dermablend pala is parang, ano ba yun, foundation? Isang gamot po yun o isang pinapahid sa balat para kumulay, matakpan yung pekas, pasa, or whatsoever. And medyo mabilis yung pagkakasagot. Alam mo yung parang, yung pagkakasagot niya is parang sabihin na lang natin na alam niya o sanay niya, she have done it before. Okay, so mga kaibigan, para ito sa matakpan daw yung mga pasa sa katawan. Okay. Tapos, according rin to sa police report, sa bangkay ni Ellen, yung 11 na bruises, yung 11 na pasa niya, ay in various stages of resolution. Ang ibig sabihin po noon ay hindi sabay-sabay nakuha ni Ellen itong mga pasa niya sa katawan. So, ibig sabihin nito, yung iba, matagal-tagal na, yung iba pagaling na, yung iba fresh. Okay, so yung mga kaibigan, yung mga nakikinig po dyan, welcome po sa The Kaibigan Podcast. Nakikinig po kayo ng isang crime story, true to life crime story, only here at The Kaibigan Podcast. Okay, so nakakapagtoka eh. So according to the police report, si Ellen ay nagkaroon ng 1 abdomen bruises, 3 from the right knee, 3 from the right thigh, 1 large in the upper right arm, and 3 in the forearm. So, puro kanan po yan. So, yes. And meron pong isa na masyadong, sabihin na natin matingkad, nandun sa right wrist. Yun daw ang report. Tapos, ang saksak niya ay 20. So, sinaksak daw niya, according to the first part of the story, sinaksak niya para magpakamatay siya ng 20 times. Okay, so malamang malabo mata ni Ellen. Siguro lang. Kasi, alam niyo yun, yung para bang hindi kabilibli, pero abangan pa rin natin. So, meron daw siyang saksak sa dibdib na tumama sa kanyang atay. Tapos yung isa, nadali siya doon, yung sa aorta, yung the biggest artery in the body, yun. So talagang nawalan siya ng 1/4 of blood. Or paano ba yun? Quart. Ilan ba ang quart? Naku mga kaibigan. Kasi ang quart, kasi mga ganyan, quart inches, mga
yan po yung imperial system. Ang euro po kasi ay nasa metric, so lahat ho'y divided by 10. So, centimeters tayo, meters, mga ganyan. Anyway, ang mga kaibigan po, ang nangyari po kasi dito, sa pagkaka-research po natin, typically, ang isang lalaki, adult male, ay meron 5.5 liters of blood. At sa average female naman, meron 4.5 liters of blood. So, parang 2.5 liter na Coke or 2.5. Isipin nyo, ganun lang pala kakunti rin pala ang dugo ng tao. Pero ayan yan eh. Tapos meron pa siyang isang saksak na pumasok doon sa spinal cord niya na isa yun sa niya. Tapos meron pa doon sa base of the skull. So dito yun sa likod na 3 inches deep. So parang ganun yan eh. And then dahil doon siya nasaksak sa may spinal cord na yun, nagkaroon pala ng parang tawag nila doon ay bleeding stroke. So napakapangit at napakahirap siguro ng kanyang pagkamatay kasi hindi instant yung pagkamatay niya. At dahil dito sa istorya nito, yung pamilya niya hindi na convinced na nagpakamatay yung anak nila, and to the extent na nakakuha pa sila ng 163,000 signatures for a petition for justice. Diyan po sa Amerika po yan. At yung mga magulang nila ay nakapag-file na ng 2 lawsuit. Yung kumbaga yung hinahabol nila na mabaliktad yung ruling ng pulis na hindi nagpakamatay yung anak nila kundi na homicide. Okay, so mga kaibigan, what's the difference between homicide and murder? Ang homicide po ay hindi sinasadyang mong mapatay ang isang tao. Okay, yun po ang ibig sabihin po niyan. Hindi mo sinasadya ang pagkamatay. Kung narin, nagdadrive ka, nawalan ka ng preno, nabangga mo yung kotse, namatay yung pasahero doon, o may namatay doon, o may nagulungan ka na hindi mo sinasadya. Yung ganun po ang homicide. Ngayon, ang murder is yung pag nagkaroon ka ng enough time, which is hindi po ganun katagal, enough time para planuhin o makapag-isip ka ng mabuti na dapat na papatayin mo yung tao nito, yan po ay murder. Kasi ang murder po kasi ay planadong pagpatay ng isang tao. Pag hindi namatay, attempted murder. Yan po yan. Ganyan po ang legal term po at legal definition po sa Pilipinas po ng murder at homicide. At gusto kasi nilang mabago yung suicide na finding ng coroner. Yung kumbaga yung official findings po kasi ay suicide. So pag suicide po kasi close book na, tapos na mga istorya doon. And then ang nangyari naman po dito, yung isa pang lawsuit nila is yung merong conspiracy daw o nagkaroon ng sagwatan ang mga pulis para may pagtakpan. Kung sino yung pinagtakpan, abangan niyo po yan sa ating mga istorya po na ganyan. So lumilitaw kasi dito, yung pagkakaimbestiga ng mga pulis ay hindi ganun kalinis at hindi ganun kapino at pulido para nalaman yung tamang sagot. Ayon to sa side ng magulang ni Ellen. Okay. So, yung pamilya ni Ellen, they have already spent $700,000 in terms of fees, yung mga abogado, yung mama ni abogado. Okay. $700,000 po para ho yan sa mga atin sa Pilipinas ay naglalaro po yan sa hindi bababayan sa 40 million pesos or about mga 48 million pesos. Depende po kung kailan po kayo nagpapalit ng pera. Yes po. Again, I'm not making fun of Ellen po, pero alam niyo naman po sa kung paano sa palitan ng pera sa Pilipinas. So nakakalungkot po ito. Yung coroner kasi yun yung nag-decide kung paano namatay ang isang tao o isang biktima sa isang police investigation. Base po yan sa mga reports ng police, ng 911 at kung ano-ano. Tapos pag-aaralan niya at maghahanap siya ng kumbaga yung most likely na nangyari during this time, paano namatay si biktima. Okay, so ang dahilan niya later on, sinabi niya namatay daw ng suicide kasi nag-iisa daw si Ellen sa loob ng kanyang apartment.
Okay. Kasi, nung dumating na yung mga police, merong snowstorm. So dito po, katulad po dito sa Sweden, napakagandang tingnan pagkatapos pag-snow kasi walang mga tapak ng paa. Siyempre naman po, so madaling makita kung meron dumaan sa labas or meron dumaan sa loob. Okay, so nung dumating yung mga pulis daw, ayon sa istorya nito, nakalock from the inside. Okay? Nakalock sa inside. So, ibig sabihin nun, nag-iisa kasi kung meron lumabas na tao, hindi pwedeng nakalock sa loob, di ba? Ganun naman po 'yan eh. And kung dumaan naman sa bintana, even though nasa apartment building sila, dapat makakakita tayo nga naman ng mga footsteps or traces man lang ng tao kasi talagang wala kang magagawa pag yung tumapak ka sa snow, talagang hindi mo na yun mababago. Anyway, so yun po yun. No footprints whatsoever. So, front door is locked from the inside. Meron pa siya nung siladura sa loob. So, hindi maipaliwanag na hindi mo pwedeng maipaliwanag kumbaga kung paano mo masasabi na may iba pang kasama si Ellen during her final minutes of her life. Yan naman po yan. At according to the police report, initial police report po, yung official police report, there was nothing disturbed. So ibig sabihin po nun, yung buong bahay po, it looks like what it should look like. And then tapos po yung everything is in place at wala daw signs na mayroong pumasok na tao. Ngayon, tatanungin ninyo, nasaan yung fiancé? Ayon po sa report, si fiancé ang tumawag sa telepono at humingi ng tulong doon sa baba ng apartment building dahil gusto niyang i-report na siya daw ay pinagsarahan ng kanyang girlfriend at hindi siya makapasok at siya ay naiinis na. Okay. At humingi pa siya ng tulong doon sa security ng apartment complex kung pwede siyang samahan na sirain yung pinto para makapasok siya. Kasi ang una niyang dahilan ay paano hindi niya mabuksan, may kutob siya na baka daw yung si Ellen ay may headphone or naliligo or nakatulog. Pero nung nahalata na niya na hindi na anong panahon dito? Hindi siya pinagbubuksan at despite texting her, hindi sumasagot, nag-worried na siya. Okay. So, yan po ang isang sa ano na. Ngayon, ito naman po si Sam Goldberg. Si Sam Goldberg naman po ang kanyang boyfriend at fiancé na isang tawag dito, ang siyang humingi ng tulong para buksan yung lock sa pintuan. Tapos, ito po ay nakalista daw sa according to the police report. Okay. Si Phil Hanton ay yung security doon sa apartment complex. Yung parang security guard po yan. Pero, sabi ho niya sa sinumpaan niyang salaysay, he never accompanied Sam upstairs. Yan. Isa ho yan sa maraming buhol-buhol, okay? So, imbis na magkwento tayo ng diretso na A, B, C, D, E, binago ho natin yung istorya para medyo ho tayong malito at medyo makita ninyo na minsan po ang mga isip po natin, we play tricks on us. Kumbaga yung mabilis tayong mag-assume, di ba? Mabilis tayong maghusga. Mabilis tayong mag-isip ng, marami sa inyo nag-iisip si Sam agad ang inyong suspect, di ba? Pero ang tanong, si Sam nga ba? Okay, so again, balik po tayo sa ating istorya. So according to the CCTV dun sa apartment complex, may video na si Sam pumasok sa elevator pero hindi kasama si Phil Hanton, which is yung security. Bago tumawag si Sam ng 911. Okay, tandaan nyo mabuti mga sinasabi ko sa inyo kasi diyan kayo magugulat na paano po natin to sinishare tong istorya nito is because we want to show you na katulad po doon sa Maris Racal at doon ho kay Maricar Reyes Poon na hindi po lahat ng istorya is what it seems. At hindi po palagi kayong basta iisipin nyo palagi pag may nagkwento sa inyo, aalamin ninyo kung bakit lahat nangyari bago kayong magbigay ng opinion. Yes po yan mga kaibigan. So,
Someone forced. Ngayon, ang suspecha ng mga magulang ni Ellen, ay mayroong nagkwento sa pulis o yung nag-report doon sa pulis ng maling istorya, tapos yung mga pulis hindi na verify. Or kung verify, hindi ganun kapulido yung pagkaka-verify. Kumbaga para bang, so ano nangyari? Tapos sinabi nito, ganito. Tapos, yung bang nangyari? Oo. Tapos ala na. Ganun po yan. Nangyayari po yan. Again, hindi po natin sinasabi nila ang mga pulis po hindi po worth pagkatiwalaan. Pero, it does happen. Okay, so tatandaan niyo, lahat ng pulis ay hindi masamang tao pero hindi rin lahat sila ay mabuti. Okay, American police, Swedish police, Philippine police, hindi pwedeng lahat yan mabait. Okay, so tuloy po tayo sa ating istorya. Ngayon po yung siladura, yung napapanood natin sa mga TV, yung bang parang ginaganon lang. Kasi ang mga pintuan po dito sa abroad, hindi po kasing titigas tsaka titibay ng mga pinto. Okay, lalo na yung sa States. So, yung kanilang parang siladura, yung parang may bilog lang na ganoon, tapos yung may bilog doon sa pinto, tapos shoot mo lang na ganoon, nakalak na yun. According, di maipaliwanag ang mga pulis. Okay, tapos si Ellen, walang cut sa kamay, walang mga sugat sa kamay. So kasi po kung kayo po ay may sumubok sa inyong saktan kayo, may patalim, hindi nyo po maiiwasan na masaktan sa kamay kasi protektahan yung sarili nyo. So pwede kayong mahiwa. So wala nun. So kumbaga parang yung istorya ng suicide, medyo parang naman kabilib-bilib sa ngayon. Okay. Tapos yung mga saksak niya hindi masyadong malalim. So, yan ang mga unang mga ebidensya na pinakikita. Yun daw shallow wounds, yung mababaw na mga sugat na ganyan, indication daw yun ng suicide. Kasi kumbaga para bang hindi pinipigilan. Ang tao ho kasi may built-in system na hindi mo pwedeng patayin ng sarili mo basta-basta. Yes po yan mga kaibigan. Again, nakikinig po kayo sa Kaibigan Podcast. Ako po ang inyong kaibigan, si Roy Sipolito. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Maraming salamat for listening. Again, habang kayo ay nagtatrabaho, para ko kayong binabasahan ng libro. Okay. So, sabi rin nila ay mayroon daw ebidensya na pinalo si Ellen sa likod. Yes po. At nawala ng malay. At wala rin sign ng strangulation, mga kaibigan. Ako po, napakahaba ng istorya na ito, mga kaibigan. Pero sinasabi ko sa inyo, isa ito sa mga istorya na hindi nyo matitigilan tapusin, basahin hanggang hindi nyo natatapos. Yes, mga kaibigan. Okay, so mga kaibigan, babalik tayo sa ating pinag-uusapan dito sa Kaibigan Podcast. Ito po yung istorya ni Ellen Greenberg tungkol po sa kanyang pagkamatay. Or suicide ba, homicide, or isang murder. So, ito po. Yung istorya na yan ni Ellen Greenberg, tutuloy po natin yan sa susunod natin na episode. Yes po mga kaibigan. Abangan niyo po yung ating part 2 kasi ayaw natin naman na ikwento lahat. At para ho kayo mag-isip-isip rin kung paano nga naman nangyari na yung tao na meron 23 na saksak, 11 na pasa, pero pinatay niya yung sarili niya. Usually po, di ba yung mga nagpapakamatay, papasagasa, tumatalon sa building. Di ba wala naman ho siguro nung istorya na para bang, ay, tumalon sa building, medyo nabuhay, akyat ako ulit, tapos tatalon pa ako ulit, baka second time lucky, di ba? Okay. Again, hindi ko ginagawang katatawanan po yung isang very serious matter, pero gusto ko lang hong i-point out na binaril ko yung sarili ko sa utak, hindi tumama, hindi ko napuruhan, kumbaga, maulit-ulit. Parang, di ba, sa tingin niyo po, kayo, mga kaibigan, put it on the comment and pag-usapan po natin yan sa part 2 po natin sa ating episodes po dito. The Ellen Greenberg story. Suicide ba, homicide, or murder? 20 stab wounds and 11 bruises, and it's a suicide.
Para bang ano eh. Parang ganito. Isipin nyo na lang doon sa stab wounds na lang ha. Huwag na lang doon sa pasa. So ibig sabihin nun, sinubukan niya magpakamatay in less than 1 hour ng 20 times. Kayo, mag-isip kayo, 20 times pagpakamatay in 1 hour. Ewan ko. So okay. So ngayon naman, ewan kung gaganahan kayo dito, pero ang susunod natin pag-uusapan ngayon ay ito, nakakatawa dito. Wait, nasan yun? One pot inasal. Magtataka kayo, bakit naman pagkain? We're going to, like I said, alas 10 na. It's 10 o'clock here in Sweden. It's about 4, 5 o'clock in the afternoon in the Philippines. And it's about early morning now in the United States, or in most parts of the United States right now. And we have to prepare lunch. Yes po mga kaibigan, like I said. So, if you're going to prepare lunch or you're going to prepare something for the holidays, chicken inasal, one pot chicken inasal rice is one of your ideas na pwede natin pag-usapan po dito. So, mga ingredients po sa chicken, ano to, tawag dito? Wait. One pot chicken inasal rice. So, meron siyang rice sa ilalim, tapos may whole chicken siya sa ibabaw. So, again, nakikinig po kayo, nanonood po kayo ng The Kaibigan Networks, Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Cipolito, broadcasting live mula po sa Stockholm, Sweden. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa inyong lahat. Welcome. Ako po yung nagpapasalamat na kayo po'y kasama po namin dito lang sa ating Kaibigan Podcast. Okay, so one pot chicken inasal rice. Mukhang masarap to, promising. At kung hindi pa kayo nakakatikim, ewan ko kung bakit hindi pa kayo nakakatikim kasi ano tawag dito? Si Mang Inasal sa Pilipinas. Marami ng restaurant yan. And of course, no other than Joel Torre, who's also a tawag dito, Ilonggo, had taken inasal to many levels, even to Singapore, and I think sa Vietnam. So, congratulations, Joel Torre. Isa kang bayani. Yan ang dapat kailangan ng Pilipinas. Doer, not talker. Okay, so dito lang po tayo sa Kaibigan Podcast. Tuloy po natin to. Ingredients ng one pot chicken inasal ay ito. Babasahin na natin to mga kaibigan. Half cup cooking oil. Ang dami nito 2 packs of 500 grams each. 1 kilong Magnolia chicken timplados inasal and drained. Aha! Medaya pala ito Di ba? Medaya Kasi yung chicken pala naka-marinate na. Kala ko ikaw mismo ang gagawa ng chicken inasal or inasal mixture. Kasi yung inasal mixture pala is parang toyo, lemon, may vinegar, tsaka may sugar. Generally, ganun po ang istorya. Yung mga kaibigan natin, mga Ilonggo, palihog lang, sabihin niyo o magkwento kayo kung ano ang mga special things na ginagawa niyo para masarap ang inyong inasal. Ako po ay nakatira sa Bacolod, or to be exact, in Bago City. There was a time na nagtatrabaho ko sa isang bangko. Nag-iikot kami doon. And talaga pong during times na malapit na ang oras ng kakain, sisiguraduhin ko sa inyo, ang amoy ng usok ay puro inihaw na manok. At meron manok na kinakain at meron din manok na pangsabong. As in, ang Bacolod noon sa dinadaanan ng mga public transportation noon, walang tigil. Yung mga Texas na manok, tsaka yung manok na pang inihaw, magkakatabi yan. So, pag malas-malas mo na lang, pag kung saan ka mapupunta, kung ikaw lulutuin o mamamatay ka sa patayan ng mga manok. Yes po yan. Yan po ang buhay po ng mga manok po sa Bacolod or sa Negros po at saka sa Iloilo, yung mga ganyan lugar po na kilala sa mga pangsabong na manok. So, when I say Texas na manok, yan po yung ginagamit nila na general name po para sa mga sabong na manok because they are known to be very brave and aggressive. Hindi pala brave, aggressive lang. Okay, so ito palang inasal na ito, one pot chicken inasal na ito. Ito pala may nabibili na sa Magnolia Chicken. MMC pala ito na marinated na. Yan ang mga magaganda, yan ang kailangan natin para bumilis ang takbo ng buhay natin at hindi kayo masyado napapagod. Kasi pag masyado kayong
lahat ng ginagawa niyo sa buhay, lahat is from scratch at hindi naman tayo nakakaangat-angat sa buhay, hindi po yan nakakatulong po sa inyong pag-abot po ng pangarap. Okay, pero mag-ingat rin naman po kayo sa pagbili-bili ng mga ready-made foods o mga tinatawag nilang ultra-processed foods. Yan po ay hindi healthy. So, katulad po yan ng mga hotdog, yung mga sausages, yung mga nakadelata po. Pwede nyo siyempre silang kainin, pero wag naman pong everyday. May kasabihan nga ho tayo, lahat ng sobra ay masama. Okay. So mga kaibigan, like I said, dito 1 piece 70-gram onion slice, 4 cloves of garlic finely crushed, 2 tablespoons of dried shrimp, at 1 and 1/2 cup uncooked dinurado rice. Ano ba yung dinurado rice? Basta nakalagay sa signboard yun doon sa tindahan ng mga bigas, bilhin nyo na lang po yun. Okay. Yung ba yung dinurado ba yung may nakasulat na, yung may ma-brown na bigas? Ewan ko. Hindi ko na alam. Mga nasa 60 pesos siguro ngayon na 1 kilo niyan. Anyway, dinurado rice ang kailangan pala sa chicken inasal. 1 pot. Okay? Tapos, 2 cups chicken stock. Okay. So, hindi nyo na kailangan magpakulo ng chicken. Bumili na kayo ng bulyon. Poof! Di ba? Okay. 1 head ng Baguio Pechay. Slice. Bakit naman kailangan pa tiga Baguio yung Pechay? Tanong ko lang sa inyo. Talagang meron bang ibang taga-time out? Ang Pechay ba, may iba pang klaseng Pechay bukod sa isang Pechay lang o meron pang ibang Pechay ulit? Gusto ko lang humatanong. Okay. So, like I said, malay natin baka may ibang ano. Kasi dito, meron pa nung pork. Ano? Ano yung pork dito? Meron dito pork. Yung para siyang pechay rin, pero ano siya eh. Ano nga papangalan nun? Basta may pork yun eh. Hindi ho yung pork. hindi. Ibang pechay po yun. Hindi natin yun ini-entertain, okay? Okay, so mga kaibigan, nakikinig po kayo sa Kaibigan Podcast. Dito lang po sa The Kaibigan Network. Pinag-uusapan po natin dito yung potentially masarap na 1 pot chicken inasal rice. Okay. So may chicken na sa ibabaw, may rice na sa ilalim, kakain na. Paano natin to pini-feature ngayon? Kasi malapit na ang lunch, malapit na tayong kumain. Yes. Magluluto pa ako. Okay, buti na lang dito sa Sweden, walang batis para maglalaba tayong ganyan. Yes po mga kaibigan. Although yung mga mas bata-bata ng mga tao ngayon, hindi na alam kung ano yung mga batis. Kasi yung mga batis ngayon sa Pilipinas daw ay marumi na. Yes. So anyway, so balik po tayo dun. Procedure kung paano lutuin itong 1 pot chicken rice ay heat oil in pot and brown chicken. Set aside. Parang bagulo ito. Heat oil in a pot and brown chicken. Aha. Kasi siguro itong manok nito na 1 kilo, ito pala ito. Based doon sa picture, yung palang whole chicken nito, 4 na piraso na yung isang manok na buo, hinati. So, 2 piraso na yun. Tapos isa pang manok ulit, hinati ulit. Okay. Yan. Nakakagutom na talaga sa totoo lang. Parang masarap tong kainin sa totoo lang. And then, so, 4 pala yun na piraso. Yung pang isang thigh na ganun, tsaka yung parang breast part ng chicken. So, yung basically, yung manok, ganyan siya, hinati na ganun, pak! Isa na yon, 2. Isa pa ulit na kalahating kilong manok. Gaano kaliit yung manok na yun? 2 manok, 1 kilo lang. Paano nangyari yun? Teka lang, sandali. Tanungin niyo sarili ninyo. Kasi 4 na piraso doon sa picture eh. Teka, wait. Pakita ko sa inyo ha. Ako nagtataka ako dito. Okay. Ladies and gentlemen, ayan o. 1. Teka lang. Hindi. Tama pala. 1 manok lang pala. Sorry. Sorry po mga kaibigan. Again, mistake ko. So akala ko yung manok. So, divided by 4 pala yung manok. Okay. So, hinati sa ganun. Tsaka hinati ng pagadan. Okay, pa-cross. Okay. Ay, nako. Oy, marunong ako magluto Kaya lang dito sa istorya nito parang hindi halata eh. Okay, so mga kaibigan, nandito na tayo sa procedure. So, wait. Heat oil. So, parang piprito mo pala ng konti si manok. Kasi si manok kasi marinated na eh. So, mga kaibigan, in case na magtataka kayo na parang pinrito, paano nangyari na eh? Pag nagprito ako, wala naman
paano naging inasal yan kung binrito lang yung manok? Apparently, doon po pala sa Pilipinas kaya pwede ka nang bumili ng marinated na chicken na inasal flavor. Yes! Mga kaibigan, maraming salamat sa Magnolia. Malaking bagay po yan. Kasi like I said, maraming Pilipino na hindi believe sa frozen pero hindi naman natin kaya yung fresh agad na mga pagkain. Kasi masyado ho yun magastos talaga. In-explain ko po yan sa mga prior natin mga episodes at kikwento ko ulit sa inyo kahit gusto nyo o hindi. Okay, so ayan. Parang iprito muna si brown chicken kasi andun na yung lasa. Okay, ngayon ko na naintindihan. Andun na yung lasa ng inasal na toyo, lemon, kalamansi yun, tsaka vinegar, sugar. Ang general essential ingredients po ng lasang inasal. Okay, in the same pot, maggisa daw kayo ng onion, garlic, and hibe. O, yung hibe po, yung dried na maliliit na hipon. Doon mo sa mga kababayan natin, mga Filipinos na ang hibe ba ay naiintindihan sa Bisaya, sa Tagalog, tsaka sa iba pang mga salita sa Pilipinas? Yung hibe ba ay general ba yan na naiintindihan ng kahit sino? So kung ako pala ay pupunta sa Visayas, pag pala sabihin ko sa Negros na hello, pabakal, palihog nga lang ng hibe, ano kaya ibibigay sa akin? Tingin nyo. Tapos sa Bisaya naman, pabakal rin yata sa Visayas, di ba? Yung pabakal rin, dong, day, inday, pabakal nga ng, mga ganyan. So mga kaibigan ko mga Bisaya, tulungan nyo ako, ako nalilito dyan. Yung si William nga, inaabangan ako matuto mag-Swedish eh. Sabi ko, aabuti ka ng santo-santo dyan, Brad. Okay, so, yung hibe, tsaka yung onion, pag luto na si onion, malambot na, ganyan, tsaka daw i-add daw si rice. Teka. Mali, parang magulo. Kasi di ba yung, okay. Kasi nagtataka ko, nilagay yung rice nang hindi pa sinasaing. Okay. Nagigets ko na kung paano ito niluluto. Okay, so yung isang tasa't kalahating uncooked dinurado rice, ang ilalagay mo pagkatapos mong igisa. Okay, so para ka nagluluto pala dito ng fried rice. Okay. Tapos, haluin siya ng konti and cook for 1 minute. Wala pa yung tubig, yung rice. So, para siyang style pinipig. Okay. Again, mga kaibigan, kung kayo po ay tune in nyo lang, welcome po sa The Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Supolito. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Ang pinag-uusapan po namin kanina ay yung suicide na saksak. 20 times daw niyang sinaksak ang sarili niya bago siya namatay sa pagkaka-suicide. Tutuloy po natin ang storya na yan sa susunod nating episode po dito po sa The Kaibigan Podcast. Ngayon po, babalik po naman tayo sa ibang aspect po ng ating show, which is ang tinatawag natin na cooking lessons natin sa mga kaibigan natin na pwedeng gawin dito. Ngayon, sa susunod natin na episode, tuturo ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng mixture ng chicken inasal. Okay, hindi ako pwede magluto ko dito dahil workstation ko po ito, mahirap magluto. Anyway, so ganito na lang. So meron pala sa Pilipinas to, tayong mga nasa abroad, kailangan natin ma-invento ito na may nabibili na ba lang, may nabibili na ba ngayon na chicken inasal na ready-made mixture? Kasi dito kasi sa abroad, paano kami nakakakain ng sinigang, mga afritada, minudo, doon sa hindi talaga marunong masyadong magluto. Nakakabili kami ng mamasitas. Plugging. Yes. Tsaka yung Knorr. Tsaka yung mga Thailand na brand po ng mga pampaasim, yung sampalok po. Kasi alam niyo po ba, yung sampalok kasi hindi po yan original na Filipino plant. Yan po yung galing sa Africa. Ngayon kung paano nakarating sa Pilipinas yan, hindi ko na alam. Pero siguradong may duda ko na yan ay galing nung araw pa na panahon ng Espanyol. Anyway, moving forward po. Joel Torre, kung kayo po yung nakikinig, sana po nakikinig kayo. Sana po nakikinig po kayo. Sana po maka-invento kayo nung wag naman mo masyadong mahal. Pero yung sana yung bang inasal mixture na maganda siguro kung powder.
na ihahalo na lang namin sa manok, pang marinate namin at nagkayari na doon. Alam ko mga kaibigan, yung mga, lalo na yung mga kaibigan ko, mga Ilongga dyan, na marunong magluto ng inasal, hindi po lahat kasi marunong po iba ho yung pagkain, iba yung luto doon sa original. Nung ako po yung nasa Bacolod, ang sarap po ng pagkain kasi mura lang ang isda, mura lang mga, lalo na yung manok, syempre. Diyos ko, napakamura lang yan. Talagang, nag-enjoy po ako magbakasyon doon. Hindi pa lang magbakasyon. Working vacation. 3 months po ako sa Bacolod, sa Baguio City. Naku. Talagang nag-enjoy po kami doon kasi mura pagkain. As in talagang, naku, para bang mas marami pa yung bulakbol kaysa sa trabaho. Buti na lang wala na yung boss ko. Okay, so add chicken and stock. Ayun. So imbis pala tubig, ang gagamitin ninyo para pangsaing ninyo, yung palang chicken stock ang ilalagay natin. Okay. Minaisip ako ng ibang version ito. As usual, bring to a boil while stirring continuously. So para palang... So hindi ito pwedeng gawin sa rice cooker. Kasi kailangan mong gaganunin eh. Titimplahin mong ganyan. Okay, cover and cook for 20 minutes until the vegetables are tender. Tingnan mo ito. Nilagay yung vegetables ni binanggit sa akin. Tender and the chicken is cooked through. Yan. Okay, sa mga kaibigan, ito paalala ko sa iyo. Pag nagluluto kayo ng manok, lalo na kung hilaw o kahit yung galing frozen yan, wag nyo kayong kakain ng hindi lutong manok. Okay, so mga kaibigan, bakit po ganun? Kasi meron ho yan salmonella. At wag ko kayong mag-alala. Doon po naman ho sa nag-freak out na sasabihin bakit may germs sa mga manok. Natural pong meron po sila niyan. At talaga pong hindi ho yan matatanggal. So, ang pwede lang naman, kasi ganito lahat ng pagkain po natin, in a way, madumi rin. Okay? Pero kung gaano kadumi, doon ho nagkakatalo yung nagkakasakit tsaka yung hindi nagkakasakit. So that's why, kahit mukha siyang malinis, hugasan mo pa rin kasi hindi mo alam kung sino humawak niyan. Pero ho, doon ho sa mga manok ho talaga, likas na. Kahit tayo, may E. coli tayo sa katawan, meron tayong mga kung ano-ano. Ano tawag dito? Kailangan lutuin talaga ng mabuti ang chicken. So ang chicken naman pwedeng i-steam. Basta ang importante lang, sinasabi dito, make sure lang na yung chicken, kahit yan marinated na, kasi sasabihin natin, yung asin parang naluluto na. Para ba yung, ano tawag dito sa, yung ceviche, anong pa tawag dito sa Filipino version ng ceviche? Basta yung, anyway, make sure na yung chicken, huwag kayong kakain ng chicken, lalo na yung mga nasa loob, yung buto o yung laman, medyo pink na. O pink pa rin. Hindi po. Ngayon, again, ito, tuturo ko sa inyo isang easy way to make sure na yung kinakakainin yung manok ay well cooked. Okay, kahit luto na siya at hindi kayo masyadong magaling at dito kayo sa abroad, halos lahat ng Pilipino dito may microwave oven. Okay? Ngayon, para lang to make sure na hindi kayo, kung hindi kayo naniniwala na hindi masama ang microwaving ang pagkain ninyo, this would be the perfect way. Ako po, pag nagluluto, dinidefrost ko yung chicken or karne sa microwave para luto na siya. Okay? Ano na siya, by the time na ma-finish siya, ano na siya, parang half-cook or almost cooked version. So, hindi mo na kailangan ngayon na pakuluan o matagal o kung ano-ano pa. Anyway, kami po ay either gumagamit kami ng air fryer, slow cooker, at rice cooker sa pang-ordinary day. Pero, ay ginugutom ako. Naramdaman ko yung tiyan ko, nagutom bigla eh. So, kung magluluto ka lang ng sabaw, katulad ng sinigang, kasi ganito yan eh. Doon sa slow cooker, pwede kang magsinigang, pero ang gagawin mo, putol-putulin mo na si karne, ilagay mo lahat yung mga sibuyas, yung pampaasim, pepper, ano pa ba yung pwede mo lagay? Kamatis minsan, depende sa style. Tapos, yung slow cooker ho kasi, bukod sa slow cooking, pressure cooker pa siya.
Di ba? So, lalambot siya at alam niyo in 20 minutes lang meron na kayong sinigang na malambot na hindi kayo mahihirapan. Baboy, baka, lalambot yan. Yes po mga kaibigan. So, yung mga karinderya natin na pinagmamalaki na, ay, pinakukuluan namin yung aming bulalo for 5 hours, kayo naghihirap sa sarili ninyo. Kung kayo'y bumili lang ng malalaking pressure cooker, tapos ang inyo, the same rin po ang lasa. Okay, nakikinig po kayo sa Kaibigan Podcast. Ako po si Roy Sipolito, dito lang po sa The Kaibigan Podcast. At natutuwa po kami nakasama po namin kayo dito lang po sa ating studio, dito po sa The Kaibigan Network, dito po sa Stockholm, Sweden. Again, maraming salamat sa maluluto ng ating chicken inasal. Okay, so tingnan mo ito ha. Sa kalagay dito, until the vegetables are tender and the chicken is cooked through. Tapos step 4, add Baguio Pechay when the rice is almost cooked. Stir into rice mixture while it's hot. So ihahalo pala natin ihahalo natin si Baguio Pechay. Kailangan tika Baguio yung Pechay. Huwag niyo kakalimutan yun, ha? Yun nabilin sa recipe. Baguio Pechay. Hindi pa pwede Cavite Pechay o Bulacan Pechay or Bohol Pechay. Kailangan talaga Baguio Pechay po mga kaibigan. And itong serving natin ito, it makes 4 pieces kasi siya. And tiga 4 na cup ng rice. Parang mali. Hindi. Isang piraso ng rice, isang cup ng rice, mixture per serving. Aha. So mga kaibigan, ganito pala yung istorya niyan. So yung chicken inasal, 1 pot chicken inasal na nakalagay sa ano niyo, yung katas ng manok ay bumababa doon sa rice habang naluluto siya, tsaka yung chicken broth. Aha. Parang masarap, no? Di ba? Parang masarap. Mga kaibigan natin, mga Ilonggo dyan, palihog lang. Kung meron kayong special pang pwedeng i-share sa amin na Ilonggo na pagkain, yung lami, okay? Please share mo naman. Palihog lang. Okay? At medyo ginugutom na ako dito sa atin. Mahirap pala yung nasa radyo talaga, mga kaibigan. Kasi nakaupo ka lang dito. At yung smartwatch ko, hinasabi, get moving. Dahil syempre, nakaupo lang tayo for the last almost 2 hours na po tayo dito sa ating The Kaibigan Podcast. At kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Again, huwag niyo kong kakalimutan. May nabibili na pala kung kayo po yung nasa Pilipinas. And I'm pretty sure na familiar kayo dito. Kasi ako, hindi ko alam na may nabibili na ng mga marinated na ng mga pagkain. It's very good pala yan dahil it takes away the time na kailangan yung i-google pa para sa pamilya ninyo kasi nauubos ang oras natin sa mga traffic, sa mga kung ano-ano. So, this is another way of saving time. And like I said, ang problema nga lang sa Pilipinas, ang problema sa atin is yung mahal ng kuryente. Dito po sa abroad, medyo relatively mura po yung kuryente kumpara dyan sa Pilipinas. Tsaka like I said, matipid po. Alam niyo, sa totoo lang, dito sa bahay po namin ito, doon sa nakakaintindi ng kuryente, ang ilaw namin dito, wala pang 50 watts. Sa buong bahay po yun. USB lang po ginagamit namin na ilaw, yung ilaw para sa halaman. Yun lang ginagamit namin ng mga lamp na may timer pa yun. So hindi ko na pinapatay, patay-sindi ang ilaw. Dahil may tanim akong saging, dwarf na saging. May tanim akong yung kangkong, ano pa ba, tatanim namin na, tsaka yung alugbati. Yes! So mga kaibigan, again, maraming salamat kay Lisel Danielson para sa pagbigay niya sa amin ng, ng alugbati na buhay na may tanim ako ngayon dyan. So, kasi dito sa pag winter dito, walang sikat ng araw masyado, so hindi kaya na mabuhay ng halaman, lalo na yung mga tropical plants. Bukod sa malamig, kulang sa araw, so kailangan mo ng extra help sa artificial lights, which is of course, kakain niya ng kuryente. Pero, ang maganda lang ngayon, yung mga LED lights po kasi, meron mga modelo na talaga para sa halaman na nakakapag... it seems to be working naman po. At ilang taon na kaming gumagamit ng LED lights. Napakatipid po namin. Hindi kami gumagamit ng ilaw na sa kisame, yung mga ganyan po. So,
like I said, ako, sana po ay marami tayong natutunan ngayon. May natutunan kayo kahit kukunti, kahit wala. Maraming salamat din po sa mga kwentuhan po natin ganito. At if ever you have, don't forget, si Adam tsaka William. Thank you very much for staying in tune. Kahit makulit po siya ng konti, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Taksimike, yun po ang Swedish po sa thank you. Taksimike po yan. Okay. So again, maraming tayong pwedeng pag-usapan. Abangan niyo po yung ating susunod na episode. At kung meron kayong suggestion kung ano gusto natin pag-usapan, kung gusto niyo sumali, please contact us lang po. At gagawa ho natin ng paraan niya ho yan. Pwede kayong pwede natin itong pag-usapan ng anonymous kayo. Ibig sabihin nun, hindi natin sasabihin kung tiga saan ka, kung sino ka. Pero kailangan kong malaman kung sino ka. Kasi importante po yun sa journalism po kasi nakilala namin kung sino yung source. Okay. At sabi ko nga ho sa inyo, kung ito lang yung simpleng usapan lang, kailangan ho ng court order para lang ho namin mapilitan sabihin kung sino po yung kausap natin. Kung pag-uusapan lang na natin mga simpleng buhay lang at wala naman tayong babanggitin ng mga pangalan at mga masasamang plano sa buhay, I think we're safe. Yes po, dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Ako mga kaibigan, like I said, isang madilim, kulimlim, malungkot na umaga dito. Pero sana po ipinasaya namin kayo dito sa ating Kaibigan Podcast. At like I said, it's been an honor, tsaka yung kinululugod ko po na kayo po ay makilala at kami po ay makasama ninyo dito sa araw-araw. Yung mga kaibigan natin sa kung saan man sulok ng mundo, yung mga nasa Saudi, nasa Iran, may Pilipinas sa Iran, pero Qatar, Oman, Bahrain, tsaka UAE, marami tayong mga kaibigan po dyan. Yes, mga kaibigan. Like I said, good morning, good afternoon, good evening kung saan man kayong sulok ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, si Royce Politon. At welcome po kayo sa ating YouTube live streaming, Royce from Sweden. Don't forget to like, comment, and subscribe po. At doon naman po sa Facebook o sa Instagram, The Kaibigan Network, and then sa Facebook po, Royce Polito, ROYCE. Hipolito, HIPOLITO. Dito sa video nito, sa una natin part, makikita nyo yung City Hall ng Stockholm. Kasi kagabi po ginawa at inumpisahan ng Nobel Committee. Kasi dito po yung Nobel Prize, yung Stockholm Lights. At 1 week po na may celebration po dito ng Stockholm Prize. Yes po mga kaibigan. At hindi kayo maniniwala kasi andun po yun. Isang Pilipina, ang kauna-unahang Pilipina, si Maria Ressa, na nanalo ng Peace Prize, Nobel Peace Prize, na yan po ang pinakatanyag na award na pwede mo makuha sa balat ng lupa ngayon. Andun po yung mukha niya. Kasama niya, kaligan niya si Marie Curie, yung si Malala, at kung sino-sino pang iba na mga babae. Mga babae lang ho pinakita nila na have changed the world or did something to change the world for the better. So, nakakataba po ng puso. Kaming dalawa ho mag-ama ho kagabi. Andun kami sa Stockholm City Center. Nanonood. Napakaganda. Projected laser lights po. Ay, ang ganda. Makikita niyo po yung makikita niyo sa first part ng ating itong podcast natin sa video form. Magugulat kayo na it's very beautiful. Every year po yan, first week of December, nag-uumpisa po palagi ang Nobel Lights dito po sa Stockholm, Sweden. At yan po ay pagsaludo po sa lahat ng mga taong tumayo laban sa tyranny, lumaban sa discrimination at kung ano-ano pang elimination. Yes po mga kaibigan. Again, like I said, dumating na po tayo sa part ng show natin na alam niyo na kung ano ibig sabihin nito. Yes mga kaibigan. Hello, good afternoon, good evening at maraming salamat po sa inyong lahat. We came to the part of the show that we have to say goodbye. Yes po mga kaibigan. Again, abangan niyo yung ating tutuloy na istorya about Ellen Greenberg. At kung paano namatay o paano niya pinatay ng 20 times yung sarili niya
in less than 1 hour. Dito lang po sa Kaibigan Podcast. Binabati po natin lahat ng mga Filipinos na nasa abroad. Mag-ingat po kayo. Mahalin niyo po ang sarili ninyo. No cheating, no keeping, no eating, no nothing. Yes! Okay, so mga kaibigan, alam niyo na po, ibig kong sabihin niya, magpakabait tayong lahat dito at napaka-big privilege na magkaroon tayo ng chance na makatira sa abroad kaysa naman sa doon tayo sa pinanggalingan natin na baka kinakapos tayo pa rin. Okay, so again, ito po si Roy Sipolito. Ito po ang inyong kaibigan. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat dyan. Thank you.